Magandang umaga po, DJ Chacha at Sir Ted. Magandang umaga po sa mga tagapakinig po natin. Magandang Salamat. umaga po. Salamat po sa pagpayag sa panayam. Doc, Professor, lumalalim po ngayon yung sigalot dyan sa Middle East Mm. matapos pa rin po yung kaliwat kanan na airstrikes nitong US, Israel at ng Iran. So ngayon po meron tayong 2.5 million na mga Pinoy dyan sa Middle East. 1.1 po dyan ay o 1.1 million nasa UAE. Sinasabi din po dito nasa 17% ang total remittances natin galing po dyan. So dahil po sa nangyayaring ito, gaano nga po ba katindi ang magiging epekto nitong nangyayaring gulo dyan sa Middle East sa ating bansa? Are we looking at a short-term lang na disturbance o pangmatagalan po itong magiging economic impact sa ating bansa? Okay. Gusto ko po sanang isipin na panandalian lang to, pero kapag tiningnan ho kasi natin yung balita din, pag sinundan natin, nakikita ho natin na nag-escalate siya dahil may mga ibang bansa na, nagiging sangkot na rin sa kaguluhan. Syempre po, ang kagyat na epekto nito ay sa ekonomiya natin kasi ang bansa natin ay umaasa nga sa labor export, no, sa labor migration. So, syempre kung yun ang ating, in a way, no, service-driven ang ating ekonomiya, natural po, yung serbisyo na mapuputol kapag halimbawa po may sa pilitang repatriation or kinakailangan magpalipad pauwi ng ating mga kababayan, syempre titigil na po yun. Kaya maapektuhan yun at least no, in the next few months. So yun po. Oh. Prof, anong pinakaunang tatamaan natin dito? Kanina nga nabanggit natin 17.7% yung remittances ng Opo, oho. yes Ano po. ba? Is it remittance, oil price, or investor confidence? Okay. Yung oil price po, iba yun, no? Kasi ang oil price ay may kinalaman yan. Hindi naman yan dinidikta ng ating mga manggagawa. Ang Mhm. oil price ay, syempre, ang driver niyan ay kung paano matutugunan yung supply chain, no? Kasi ang mga, kung saan ito nangyayari ay sila rin yung malaking source ng langis sa ating bansa. Syempre, may epekto din sa atin yon. Pero yung sa mga manggagawa, iba yun kasi ang remittance ay personal yan pinadadala sa iyo, di ba? Ang oil sa atin lahat yan, no? Ano ba? Magkaroon tayo ng kakulangan sa supply ng oil. At syempre, mga paggalaw ng presyo dahil may ripple effect yan mahirap magpadala ng mga goods no sa mga palengke dahil mahal na ang presyo ng bilihin. Yung investor confidence, inward po kasi yun. So hindi ko naman yan nakikita. Ibig sabihin, halimbawa, hindi tayo apekto no kasi hindi naman tayo yung wala naman sa atin yung digmaan po. So hindi sa atin yung kaguluhan. Yung langis, mga remittances, yan po yung may kagyat na epekto po. Base po sa inyo pong pag-aaral, gaano kalaki ang magiging epekto ng remittances na nanggagaling sa Middle East kapag nagtuloy-tuloy po itong gulo na ito? Okay, wala akong ano no eksaktong estimate ngayon pero pag tiningnan kasi natin ho yung distribution kung saan nanggagaling yung pinakamalaking bulk ng remittances ng ating bansa, syempre po lahat yan or malaking porsyento, malaking bahagi ay nandun sa Middle East. Now, pagkaklaro lang, syempre meron pong mga opinion na nagsasabi na hindi naman lahat ng bansa sa Middle East ay apektado ng gulo. Tama naman, tama po yun. Pero hindi natin sinasabi kasi na ang epekto nito ay confined lang doon sa kung saan nangyayari yung kaguluhan o yung mga strikes. Kasi halimbawa, kung volatile kasi 'di ba? Wala namang bakod yung mga bansa. Pangalawa, syempre yung retaliatory attacks no, nakikisangkot ng mga ibang bansa. Syempre naapektuhan din yung mga karatig bansa. In fact, nung sinauna, unang bahagi no, kung saan pumutok yung balita, ang understanding ay ang sentro lang ng atake ay yung mga base militar ng Estados Unidos. Pero hindi totoo yun. Nakikita natin ngayon kasi paunti-unti nang tinatarget yung mga civilian facilities, gaya ng mga hotel, para ma-coerce mo yung mga uh, bansa na mag-give in o kaya umupo para sa isang pag-usap. Nandoon yung ating mga manggagawa, di ba? So, uh, again, baka sa sunod na ilang mga buwan o linggo, medyo maapektuhan mo na yung trabaho natin, wala tayong mapapadala sa ating mga pamilya, di ba? Um, One-third halos po ng ating mga manggagawa, one-third, no? Wala akong estimate ng yung kung magkano yung ano po, no? Sa ngayon, no?
Pero one-third halos ng ating mga manggagawa ay nasa, ay lang pa, sorry, 53, kalahati. Sorry, 53% ay nasa Middle East. So imagine niyo po yung implication. Oo. Sir, may binabanggit kayo dito na hindi ito abstract confrontation, kundi economic fault line para sa Pilipinas. Pwede niyo po bang ipaliwanag itong economic fault line? Okay, ganito ho. Kasi pagka ang bansa mo kasi ay nakasandig siya sa source ng economic activity na kung saan vulnerable siya. Like halimbawa, nagpapadala kasi tayo ng manggagawa. Halimbawa, may nangyari po doon sa host country. Natural, maaring, hindi na kami kukuha muna ng workers, o kaya, ay, siguro, tigil muna kasi sumabog na yung ating nasira na yung hotel, wala na tayong workplace. Yung ganun volatile siya. So kapag may nangyayaring, may mga kaganapan, political turmoil, revolution, gera, digmaan, acts of terrorism, syempre naapektuhan agad yung ating mga pinadadala, 'di ba? Yung ating parang yung pinaka primary economic mode mo, no? Um, Kaya siya hindi to simpleng usapin lang na kayo lang naman nagkakagulo at saka ang layo nyo naman, Pilipinas to. Kaso pumupunta kasi yung mga manggagawa po natin doon, doon tayo kumukuha ng ating source ng income. So ibang-iba yan kung halimbawa ang bansa mo, may sarili siyang industriya dito sa atin, kung saan ang manggagawa natin nandito lang, no? So maproproteksyonan pa natin. In fact, halimbawa, no, di ba, konting paggalaw lang ng presyo ng langis, apektado tayo kasi umaasa tayo wala tayong ibang source ng energy. In a way, parang sinasabi ko rin na dapat kasi hindi natin inaangkla yung ating ekonomiya sa labor migration. Oo, kumbaga, apektado po talaga tayo dito kasi syempre yung mga workers natin magpipigil ng kanilang padala dito. Yung consumer spending dito sa Pilipinas, at the same time, bababa din po. Ganoon po yung ine-explain Ah, ninyo. Sir, yung consumer spending, ma'am, ano po, hmm, hindi yan kagyat na dikta kasi ng kung ano no, kasi maaring may pangangailangan ka pero wala ka nang magagamit. yun. Alright? Oh, yun. Yun nga po yung ine-explain nyo kanina na may pangangailangan ka pero wala kang magamit. So, at the same time, even yung consumer spending nga po dito sa Pilipinas maaapektuhan. Meron na po ba tayong precedent na ganitong nangyari in the past na tumagal yung sigalot sa Middle East at naapektuhan tayo? Gaano katagal yung naging epekto nun sa Pilipinas kung sakali man po? Okay, syempre yung government po, paano ko ba sasagutin? Maraming ng points sa history natin na meron tayong naramdamang epekto dahil sa mga economic and political upheavals, no, sa mga iba't ibang panig ng bansa. Sa Middle East halimbawa, kasi syempre ano yan site yan ng maraming kaguluhan. So every time halimbawa may attack sa Israel or may attack sa Iraq, sa Iran, di ba yung ganon. So talagang gumagalaw naman po yung economic chances ng mga kababayan natin. Kaya lang, syempre may ginagawa rin ang mga mamamayan. Pati, halimbawa, no, hindi ko sinasabing economic plan, pero parang de facto kasi economic plan ng gobyerno, magpapadala talaga tayo ng workers. Driven siguro din ng reality natin, no? Kasi syempre yun yung mabilis makapag-ambag sa ekonomiya. Syempre gumagawa rin sila ng contingency. Like halimbawa, sige nga, i-redistribute natin, mag-attract, baka naman posible magkaroon ng mga kasunduan para mag-attract sa ibang markets. No? Like halimbawa, ang Asia, pangalawa rin yan sa pinakamadaming mga OFW, no, one-third, no, one half sa Middle East, one-third. Yung mga iba kasi medyo medyo maliliit. At kaya ganun ho, dala na rin kasi kung ano na yung nature ng trabaho na pinadadala natin overseas. Siyempre, kita nyo, Middle East, Asia, karamihan construction, low level, in a way, labor intensive o kaya yung mga talagang mga maliliit na manggagawa po. No? Siyempre yung mga professional, Europe, ganun, ah, maliit lang na bahagi kasi hindi naman po tayo din nagpo-produce ng ganun karaming mga skilled workers po. So, dahil po dito sa binabanggit nyo ngayon, anong pwedeng gawin ng gobyerno para hindi tayo masyadong maapektuhan itong nangyayari sa Middle East? Yes po, maganda pong tanong yan, no? Kaya lang siguro ang isasagot ko dyan, medyo parang gas-gas na din kasi lagi naman po ganun yung mensahe, no? Pero siguro hatiin ko to sa dalawa, no? Yung short term at saka yung long term. Ang short term, syempre, kailangan magkaroon tayo ng malinaw na contingency measures kung paano ililikas yung mga manggagawa natin kung sakali man na
na nag-escalate at lumala yung tension sa Middle East. Pangalawa, ah, hindi siya, wala talaga siyang kinalaman sa manggagawa, kundi mas may kinalaman sa ano yung ripple effect na tinatawag natin nga. Halimbawa, tataas yung presyo ng langis. Na kung natatandaan ko ng maayos, no, kahapon parang nagsalita si Pangulong Marcos, no, Jr., sabi niya, ini-encourage niya yung mga tao na humanap ng mga alternatibong source ng halimbawa, sige mag-commute na lang tayo, di ba, para makapagtipid tayo sa gas, ganun. No? So maghanap ang government dapat ng mga alternative sources din ng energy. At yung long term actually, yung sabi ko nga na medyo gas-gas na, ang government kasi dapat maghanap ng ibang alternatibong economic sources na hindi nakaangkla sa labor migration. Maraming bansa ang once upon a time nagpapadala po ng mga manggagawa overseas. Pero at some point po kasi natapos yun, natapos. Kahit ang Korea, South Korea before nagpapadala rin naman yan. Pero natatapos siya. So tayo dapat matapos din yung pag-asa natin sa ganitong klase ng modality ng ekonomiya. Magtayo po tayo ng sarili nating mga industriya para hindi po tayo umaasa doon sa nagpapadala ka ng mga manggagawa overseas kung saan vulnerable sila dahil yung kanilang future, yung trajectory nila ay umaasa sa kung ano yung lagay ng host country. Yeah, so basically dito, Professor, maging dito nga po sa datos mismo na inilabas ng Philippine Daily Inquirer, bahagi po ng artikulo din po na kung saan nga po kayo po ang sinasabing nagbibigay po ng mga pag-aanalisa sa datos na ito. The fact na ang OFW remittances from the Middle East para po lamang sa taong 2024 hango po sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay 6,130,013,000 US dollars. Ito po na ganitong kalaking remittances ang at stake ngayon, di ba? Dahil po sa problema sa gitnang silangan. Ano po, Professor, ano po? Yes po. In fact, pag tinignan nyo rin yung yung graph na yan, yung table na yan, makikita nyo, dapat kasi isipin natin po na hindi lang yung hindi lang po yung kung saan nangyari yung strike, no, doon lang yung may epekto. Kasi halimbawa ang Israel, marami din tayong manggagawa dyan. Gaano kalaki ang remittance mo sa Israel? About 100 million po nung batay sa huling tala, ano po. Oh, hindi naman kami apektado dahil kami nga yung nag-strike Israel, no. Pero hindi, 'di ba, kasi may mga retaliatory attacks, 'di ba? Kaya nga 'di ba may namatay nga tayong kababayan sa Israel. Kamakailan lang. Papapunta sila doon sa bomb shelter. Kasi nga gumaganti yun eh, expect mo na yan. So, gaganti rin yung Iran sa mga ibang bansa kung saan nandun yung manggagawa natin. Tingnan natin kung ano yung mga, ano ba, sa Bahrain, 261 billion yung potentially, hindi yan sinasabi na wawala na to sa atin ngayon, no? At risk ka, at risk. No? Yes. So hindi naman yan automatic na mawala na to. Hindi naman. So Opo. pero at risk siya. Opo. Nakakapangamba, parang gano'n. Opo. Yun nga po. So kumbaga po, kapag ganyan po kalaki ang contribution ng sektor na ito ng mga manggagawa sa abroad, sa mga banta ngayon ng awayan, di ho ba, sa mga bansang ito, laging at risk ito. Di po ba? Kumbaga Yes po, yes po. hanggat diyan ka sumasandal sa remittances na yan para buhayin din po at makatulong sa ating ekonomiya, iyang ikaho ninyo, ganyan ang nangyayari lagi, di ba? Unless nga mabawas-bawasan Yes po. ito na deployment natin ng mga manggagawa po, particularly po in the Middle East, Professor. Yes po, pero yun na nga, ang usapin mo kasi ng deployment minsan napopoliticize din kasi halimbawa, di ba po, maganda naman yung layunin ng gobyerno ay mag-deployment ban muna tayo. Naku naman, kawawa naman yung mga halimbawa may mga kamag-anak ng OFW, essentially umaasa doon sa ganyan. O di ba, so nagkakaroon ng dilema. Kaya talaga humanap dapat ang gobyerno ng paraan na hindi nyo na kailangan umalis parang ganun, no? Kasi meron na tayong alternatibo, kaya na natin ng mga kumpanya magtayo ng mga pagawaan dito. You don't Opo. have to leave. Opo. Sige. So, Prof, sa imparting, kayo po, ano ho ang magagawa dito ng legislatura kung meron man? Dito po Ay. sa basically dito sa sa fundamental na problema ng bayan na ito. Yung tayo ay umaasa sa labor export. Okay, napakaganda pong tanong, certain naalala ko kasi umupo rin kayo sa Kongreso at one point, di ba po? Yun na nga. So, syempre po, kailangan ang ating Congress, gumawa ho sila ng batas, legislative enactment, para unti-unti, hindi ko sinasabi na mabilisan, no? Na i-shift yung ating, in a way, no? Parang
uh, yung ating economic blueprint, no? Mhm. Patungo sa pagbuo ng mga manufacturing industries, di ba? Pagtibay, pagpapayaman ng ating mga industriya. Para unti-unti, hindi ko sinasayang mabilisan, no? Mabawasan yung pagpapadala natin ng mga labor migrants. Kasi sabi ko nga, vulnerable yan at sa kasaranasan ng maraming bansa, kahit pa nagpapadala sila ng mga manggagawa, tumitigil po kasi yan, tumitigil siya. Kasi nga, naiintindihan nila na hindi mo pwedeng iasa to sa ibang bansa all the time. So, kailangan mo, in other words, maging independent naman kahit papaano. So, Opo. mag-legislate tayo ng mga ganong klaseng batas. So, Professor, pwede rin ba nating i-connect na po ito sa ano ho, no, kumbaga sa macro perspective na importante may trabaho sa Pilipinas, 'di ba? Opo, opo. Opo. Syempre naman po. Yeah, yun eh. May oportunidad sa Pilipinas. So anong kailangan natin dito kaninyo? Legislation para sa pagpapaganda pa ng atmosphere para sa mga negosyo, mga benepisyo, etc. And yung Yes po. investors' confidence, 'di ba, sa Pilipinas. Tama po ba? Di po ba? Well, kasama yun, Mm. syempre, Oo. kailangan mo. Well, Mm. ayoko sana diretso na ganun kasi syempre ang roots kasi niyan, halimbawa, para maka-attract ka kasi ng negosyo, kailangan mo ayusin mo yung infrastructure mo eh. Mhm. So, naiintindihan niyo po, biglang lalaki yung ating kwento kasi, Mm. hala, tutugunan ng gobyerno yung pangit mong transportation, yung Yes. mahina mong mga infrastructure, yung mga lubak-lubak mong kalsada, eh di Oo. ba para magkaroon ka ng Opo. investor confidence kasi Oo. papasok ang mga negosyo kung maganda yung ating mga Opo. infrastructure. Opo, yun nga po yun. And then, when you talk about investors' confidence, even the local investors, babalik at babalik ka doon sa issue ng corruption. I mean, you know, Well, kapag, yes po, kapag tama po talagang kayo dyan. sinuri mo na ito sa kailalim-ilaliman, di ho ba? Oo, kaya nga kakaunti, I mean, hindi po ganoon kadami yung oportunidad, yun po, babalik ka sa basic and we really have to address that, Professor. Para, di Opo, ho opo. ba? Kaya nga, Yes. Mm-mm. all I can say is something, probably people are fine. Sorry. Siguro marami sa atin nakikinig, parang iniisip nila na napaka naman, generic at vague nung Mm-mm. terminolohiya. Kasi pag inisa-isa natin ito in fine detail, hindi mo talaga tayo matatapos kasi gaya po ng sinabi ni Sir Ted, ano yan eh, fundamentals kasi ito eh. Mm-mm. Di ba? May infrastructure ka, pero para matiyak mo yon, kailangan linisin mo rin ang yung mga institutional mechanisms. In other words, maglinis po tayo ng ating pamahalaan. Ganun po. Opo. Opo. Yun po yun eh. I mean, di ba, Professor, yan po ang mga hindi natin maaaring itanggi ng mga realidad, di po ba? Na, Hindi ho. Kaya hindi opo. ito usapin na parang gera lang eh. Kasi yung effect sa inyo, dala rin ng, kumbaga, good housekeeping po eh. Mm-mm-mm. Babalik at babalik ka sa basic question, bakit nag-aalisan ang mga manggagawang ito? Di po ba? Yun Yes yun eh. po. Yes po. Opo. And to address that, dapat taho talaga, malaliman din po yung solusyon nga dito. At lahat nga ng sangay ng gobyerno, pati po lehislatura, gumalaw. Ano po, pag pinag-usapan Yes natin po. ng lehislatura, sino ba ngayon ang sangkot dito sa flood control scandal? Di po ba? Alam Opo. niyo yun, kumbaga sa makatotohanan ng pong diskusyon, may kaugnayan din po dito sa problemang ito ngayon ang na ating kinakaharap sa mga posibilidad na pwede mangyari no sa ating mga manggagawa sa gitnang silangan. Ito nga po yung basic na kailangan po natin sa Pilipinas, ang pagkakaroon po ng trabaho na sapat sa mga manggagawang Pilipino. Gusto ko rin sabihin na sa kasakit karanasan, parang wala pa yata ang administration at the very least yung nag-isip ba ng long term. Siguro dara na rin ng institutional limits kasi well, presidente mo medyo talagang parang short term siya mag-isip eh. Pero yun no, na yung bang may isip niya na, you know what, i-prioritize muna natin yung mga kailangan mo. Para yung mga ganitong kailangan, urgent to, kahit paano maging itsura ng iyong political environment, ano yan, default, ano yun, infrastructure mo, yung mga trabaho ng magagawa mo, yun din naman yung mga urgent concerns pag tinignan nyo po sa Opo. survey, hindi ba? So Opo. default, yun dapat po. Opo. Pero syempre, nawawala ito along the way kapag ka nandyan na yung mga political usapin. Opo. Sige po. So Prof, salamat po for sharing your thoughts. Marami Ano rin ho? pong salamat sa inyong
pakikinig po sa akin. Opo, opo. Mabuhay po, Professor, at kami aantabay muli po sa ilang po ninyong pag-aanalisa sa mga nangyayari ngayon, particularly po sa gitnang silangan at ang epekto nito sa ating mga manggagawa. Salamat po, Professor. Maraming salamat din. Professor Alicor Panaw. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo